So, kain tayo. Meron tayo dito pizza. Ayan o. Tag-isa kami. Pero hindi to malaki ha. Ano lang to, solo-solo. How is the pizza? Masarap o hindi? Maalat o hindi? Hindi siya maalat. Sakto lang sa timpla at yung nanonood yung ano, yung tawag dito, yung lasa ng cheese at saka meron siyang mushroom. Pero ang favorite pizza ko talaga yung Hawaiian pizza, yung may pinya. Ito yung kagandahan dito sa Spain kapag summer. Pwede kang mag-enjoy ng weather sa labas until 11 o'clock sa gabi kasi maliwanag pa rin. At mararamdaman mo talaga yung simoy ng hangin na sa Pilipinas mararamdaman mo lang siya tuwing Christmas. Dito pagka ganitong summer at gabi, ganito kaganda ang panahon. Umupo kami dito 9:30, 9:45 na ngayon. Paubusan ng pizza pero nakaka one slice pa lang ako. Unong sa barko ka pa, nagpipizza kayo? Ano yung mga pagkain nyo? Itong ano, itong Russian. Sa breakfast, nagra-rice kayo? Oh, rice. O kasi mabigat yung trabaho niyo. Lahat Pilipino eh. O kasi meron kayong ano, yung chef cook ninyo ay Filipino. Eh pwede kayo mag-request ng rice. Maaga, tanghali, gabi, rice. Ah, see? Oh. May provision kayo lagi ng ano, rice? Ayun. Puno lagi ng staka namin. Paano kung kuripot ang kapitan? Ayun lang. Wala na. Nakaranas ka na ang kapitan ninyo ay kuripot? Hindi nag-order ng mga pagkaing Pinoy? Ano ba? Order man, pero More on pasta. ano, makakapitan ka ng mga roso. Yan ang mga amin. Lalo kung maraming roso, sampak, sama. Kahit mga apat lang sila. So more on pasta. Oh, more pasta na sa kanila. Sa kanila yan. Kayo, pwede kayo mag-request ng sarili niyong pagkain. Hindi. Kung ano pagkain nila, yun pa rin sa inyo. Yung pa sa amin. Paano yan? Hindi gaano heavy sa chat. Ano may pagkain man sila sa kanila, iba na sa Pilipino din. Paano kung ang chef cook ninyo ay hindi Pinoy? Hindi ko alam kung hindi ko pa naranasan na kusinira akong ibang lahi. Alaging Pinoy. Sa karap Pinoy man yun. So lahat ng onboard mo, ang mga kusinero ay Pinoy. So malas kung iba. Pag malas yung iba, kay iba dyan. Yung pagkain nyo, pagkain na sa puti. Iba mang klases pagkain sa puti. Iba man, hindi man na type din. Mas special ang pagkain nila? Oh, ito siya po. Yung masarap. Paano kayo kumain? Sabay-sabay sa mga official o iba yung komedor ninyo? Iba yung kainan namin, iba yung official. Una pa kainin ang mga official? Sabay. Sino magsaserve ng pagkain ng mga official? Kusinero. Yung kusinero, prepare niya doon, official. Kung sa amin naman, Kanya-kanya. sa amin naman, may lamisa doon nga, parang paano, kukuha kami doon. Parang buffet. Kukuha na kami pa sa official, ganun din sila kukuha. Nakakuha din sila, pero nandun sa lamisa na. Sa amin hindi, so wala sa lamisa. Kukuha kami sa parang kusina ba? Sa lutuan. Hindi. Kasi pag sa kusina niya doon nilagay sa yung malapit sa kusina yung may lagayan man sa doon. Ilagay niya doon, kukuha namin doon. Pero sa mga official, Nakahain talaga. nakalagay na sa lamisa yan. May lamisa sila sa naka-set up. Naka-set up na. Kuha na sila. Bakit sa mga dessert like yung pinya, yung mga watermelon, kailangan i-design? Kasi may mga nagiging ibon, nagiging pato. Gusto din nila para matuwa yung mga ibang lahi nga magandang forma. Pero hindi ito obligado na inuutos ng kapitan na kailangan i-design mo yung mga prutas. Wala utos sa kapitan. Kasi katulad ng yung mga carrots, ginagawang ibon. Depende sa iyo. Ginagawang rabbit. Kung marunong ka mag-design, bilib siya yung kapitan.
Okay. Ibig sabihin, kukunin ka lagi. So, ano yan? May additional, sweldo kapag kahit maganda yung presentation mo? Wala yan, wala yan. Hindi lang ako magpakita na may alam ako sa pag-design. Kasi matrabaho yun eh. Kung magustuhan ka, i-extend ka, extend. Kung pumayag ka, extend ka. Yung mga sumasampa as kusinero, ano yun? Kailangan yun talaga yung kurso nila nung bago sumampa? Bagus man pa. Mga ano talaga yung kurso nila yung sa chef, yung about HRM? Kutsara no. Or kaya mga, Sila. ano yung tawag doon? Yung sa food tech? So pag bumababa, yung mga kusinero, ano sila, nagsuschooling ng ganun klaseng Miss Kulis siya, pagluluto. Miss Kulis. Kusinero, tatin. May promotion ba ang mga kusinero? Wala eh. As in kusinero ka lang talaga, chef ka. Mas konti ang trabaho or mas madami? Mas matrabaho yung kusinero. Bakit? Kasi ilang crew pa kayo minsan yung barko. Abot ng mga 15 na tao, minsan 20. Kung malaki ang barko, maraming tauhan yan. Tapos isa lang siya, sa kanya pa ang hiwa. Pero may ibang mga barko, may mga ano siya. Assistant. Minsan dalawa, tumutulos kanya. Oo. Minsan isa, minsan wala. Para maghiwa. Maghiwa, maglinis. Sa kanya pa rin trabaho yung paglilinis Kusinero. ng kusina. Kusina naman yan eh. Pero pagkatas kumain, relax na siya. Wala na siyang gagawin kasi Wala na. kayo magtatrabaho. Oh. So matrabaho lang siya during meal time like breakfast, lunch, tsaka dinner. Kaya konti lang din yung pahinga niya kasi pagkatas mag-breakfast, magliligpit, tapos magpe-prepare ka naman for lunch. Klaro. Then pagkatapos naman ninyo mag-lunch, magliligpit, magpe-prepare ka naman for dinner. Matrabaho siya, kawa. Matrabaho din pala. Matrabaho sa kamainit. O mainit. Kusinero. Pero yung mga pinggan ninyo, kanya-kanya kang hugas o meron kayong washing machine? Ilalagay lang doon. Tapos ilipit na naman niya din pag na ano. Pag natapos na yung... Tapos pag lumamig na. Oo. Kusinero eh. Di ba sa trabaho kusinero? Di ba sa basta? Kasi sa kusinero, ano pa yung mga may pinakamadaming ginagawa? Mga busod. Buso. Mataas din ang sweldo ng mga yan. Ang kusinero, mataas ang sweldo dahil matrabaho sa kanya. Mataas mo rin. Katumbas ng... Ang sweldo sa kusinero, tumbas ng buso. Okay. Ang sahod ng buso, mga 2,000. 2,600. Kusinero, Mga 2,600 din. 2,600 din. Depende. Kung maraming tao, yung kusinero, mas malaki-laki ang sweldo. Oo, kung marami ang on board na crew. Pag malaking barko. Kasi pag malaking barko, maraming crew yan. Pag maliit ka barko, Kayo, kung halimbawa, wala na kayong ginagawa, di kayo natulong tulong sa... sa kusinero? Hindi Bakit? Siya na. Trabaho niya yan. Hindi mo natulong. Hindi yung voluntary help na wala ka namang ginagawa. Pwede rin, no? Kung gusto mo. Pero sa amin, pag pahinga, sa kwarto na kami. Pagpa-sounds, hika. Antay lang kayo ng tawagin. Antay lang ano. Oras ng kainan, bababa na kami. Alam, paano nyo malalaman na oras na ng kainan? May oras man, alas 12. Okay. So, hindi po ba palpak yung kusinero? Pag alas 12, kailangan... Diba? Kasi ang kusinero, pag oras sa trabaho talaga yan siya. Trabaho niya yan eh. So, sabay-sabay kakain. Official man, mga ordinary crew. Sabay. Sa kabilang official, kami sa kabila naman kami. Paano kung madami masobra? Tapon. Ha? Tapon. Bakit itatapon? Lagay sa basura. Bakit hindi nyo i-repeat bukas? Di na yan. Itapon agad yan. Really? Di na. Di ano ni kusinero. Wala namin interest niyang kumain dyan eh. Marami pagkain sa freezer. Pagkain na, punuin doon. Pero dati, naalala ko, meron kang reklamo dahil puro pasta ang in-order. May kusinero naman kasi nga doon eh. Na? Balik-balik yung pagkain. Kasawa din. Pwede kayo mag-demand. Pwede kayo magreklamo na Pero, di na lang kami reklamo. Maawa din yung kusinero. Kasi basta trabaho niya eh. Mahirap din kusinero. Isa lang sa kusina eh. kung ano kayo ng sarili nyong pagkain, magluto. Pwede rin.
Wala, like time din. Magtrabaho ka pa sa gawas ko. Oo. Pumasok ka pagluto. Doon sa kabina ninyo, wala kayong mga sariling mga rice cooker? Wala. Kailangan baba talaga lahat. Hmm. Kakain kayo. Pero so far, hindi kayo tinitipid. Kasi, di ba, may mga ano nga na kailangan heavy yung pagkain ninyo dahil mabigat yung trabaho eh. Hmm. So, hindi naman kayo tinitipid. Di ba? Tapos, ano yung libre na mga drinks? Mga juice lang. Wala kayong mga wine, mga beer? Mayroon beer pero binibili namin yan. Ah, tubig? Tubig ganun din. Binibili. Ah, okay. Hindi kasama sa provision ang tubig? Hindi. Por qué? Kasi may tubig din yung sa barko. Kailangan hindi masarap inumin. Okay ba? Limpyo man sa kay linis mo yung anong tangke ng barko. Oo. Linis mo yun. Tapos Pero kailangan nyo bumili bakit? maglagay kami sa rep din. Ah, oo. Kasi pag nilagay na sa rep, parang nawawala na yung lasa. Oo. Pero mas gusto nyo yung nabibili. No, mahal din eh. Mahal ang tubig. Oo. Sayang din. Kung bumili ka. Oo, pag bumababa lang kayo saka pag nagdadak, saka kayo nabili kung gusto nyo bumili. Oo. Bili. Tag ilang buwan ba yung laot tapos bago kayo makadaong na naman? Depende kung malayo. Ano lang yan. Kung malayo, abot ng mga isang semana. Ha? Oh. Kunyari dito, sa Spain to Liverpool. Malapit lang yan. Eh, mga ilan? Liverpool, ano lang yan, mga 1 day, 2 days? wala pa ilang araw yan. Ah, okay. Mga ano na yan, mga ano? 1.5 days? Liverpool to. Dito, nung noon, dito kayo sa, Deportivo tapos Liverpool. Malapit naman yung Liverpool dito. UK. Malapit naman dito yung UK. Ah, okay. Ano yan, mga 8 oras. Ah, okay. Malapit lang. Malapit yan eh. So, ito ba yung on-board mo na maganda dahil malapit lang at balik-balik lang kayo? Ito yung on-board mo na Deportivo Liverpool. Oo. Sandali lang eh. Nagustuhan mo? Oo, kasi maganda dito panahon. Maganda panahon ito, may mainit, malamig. Akala ko ba may delikado dyan sa may bandang na maalon? Paglabas dito. Maalon? Sobra? Pero hindi ko man nalasan din pa. Kasi kaya man matimingan malamig nga maganda panahon. May panahon talaga rin nga, may araw talaga rin nga anong dagat magalaw. Paano yun pag magalaw ang dagat? Ano nangyayari sa inyo? Takbo pa rin po, dandahan lang, slow down. Saan kayo nagtatago? Nas kabina, higa na kami. Hindi kayo nahihilo? Pag mahilo ka, patay ka, lugi ka. Oh my God! Sabihin sa kapitan nga, wala na trabaho ha, kay baka may mahulog. Galaw yung barko. Mahulog na? Mahulog na tao. Mahulog ang tao sa dagat. Oo. Galaw yung barko eh. Paano ka lakad-lakad ka mahulog ka? Minsan pa pumasok yung tubig sa loob ng barko? Oo. So yan. Oh, really? Hindi ka natakot kapag ganyan na pumapasok na yung tubig sa Isirado mga pinto sa kusinero banda. Kahit pa kasi tubig yan nakakalusot pa rin eh. Ang tubig kay pag sarado yung pinto sa kusina malapit na sa sa lapit sa makina. Sirado niya, hindi na makapasok ang tubig. Ang tubig ito, magganong-ganon lang. Labas-labas lang, kabilaan. Okay. Makatakot din, no? Bakit pinili mo magbarko na napakahirap na trabaho? I mean, ba't mo pinili mag-aral ng seaman? Gusto ko lang din. Sino nag-uto sa'yo? Wala. Tinanong ko dati, anong gusto mo? Maestro. Ayaw ko maestro dito. Ba't ayaw mo magmaestro? Ayaw ko lang din. Hindi ko type. Hindi ka marunong magturo. Sorry, no. Balik kayo ng ibong pares kayo. Nautical. Ibong April. Nautical din. Si kuya. Wala yung suya. Tama din suya,
Hanggang ano? High school graduate lang yan. Hmm? Graduate ng kuya. Hindi yan nakakaaral sa college yan. Hindi yan. Kasi mahinang utak ng kuya eh. No, no, Wala. no, 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 Bubo no, yan, no. bubo. Oh, mas bubos kuya dito talaga. Nanaway pa ko. Tagot ka. Mahina kas kuya, mahina ang ulo ni kuya, mahina. No, 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 Paano no, mo no, nalaman no, na no. mahina na mas matanda pa yun sa'yo? Hindi mo Marinig ko, naman naging classmate. marinig ko si dati. Pag uwi, kasi kuya, sa Ramon Magsisan, sa school. Hmm. Tapos, magalit, magbut mo tadi, magalit tadi. Sana yung mga kapatid mo, ay nga, hindi mo nag-aaral ayos, nakakaya sa mga teacher. Bakit dati? Doon, sabi ng teacher, na zero sa exam. Tapos, No. sabi ko, yan ang dati, baka mahina siguro ano kuya ko. Next kuya, hanggang high school graduate ang kuya. Tapos, ano pa, ayaw pa maskwila ng third year. Bakit? Gusto niya mo ano na, ano daw siya, gusto niya trabaho, ano na siya, Construction. construction. Ha? Construction. Oh my God. Mahina ang utak kuya. Wala talaga siya interest mag-aral. Wala isa. Majulo liwat ya ha. Rino tapos po. Wala din tamad din. Sino nagpa-aral kay Renaud? Hindi ikaw. Ako siguro, di ko na matandaan din. Uh-oh. Di ko matandaan din. Yan yung aming setup. So ngayon ano na kami mag-dessert. Yung dessert ay yogurt. Saan yung auto? Ang flavor na Sinapon mo? natuka sa akin ay saging. Banana flavor. Have you had ano? Isa. Strawberry ang sa husband ko. Sa akin, banana. Ang lalaki ng kutsara namin. Hindi marunong yung husband ko kumuha ng kutsara. So we're still enjoying the weather outside kasi napakaganda talaga kung dito ka mag-dinner. Tulad ngayon, nag-enjoy ako, nabusog ako. Dahil kung doon ako sa loob kumain, baka dalawa lang ang nakain kong slice ng pizza. Kung hindi ka dito nagbiyahe, sino asawa mo? Hindi ko alam din. Kung mag-aasawa ka ba o hindi? Isa, pa rin din. Siyempre, laki. Wala ka naman balak magbinatang matanda. Wala. Gusto mo talaga mag-asawa. Pero bakit late ka nag-asawa? Wait lang. Ayaw ko rin maaga mag-asawa. Para? Bakit? Para mag-ipon sana, kasi loob na ipon. Lahat ng sweldo mo, i-remit mo sa barko. Ang sweldo naman sa barko, kung sahod ko mga 1,000, sa airpot ko mga 600. Dollar. Malaki. Dollar po. Pag uwi mo, may take home ka, saan mo binibigay ang pera mo? Yung daddy, Kasi malaki ang naibigay mo sa daddy mo. laki, katuwa-tuwa yung daddy. Mabait kang bata. Ay matanda. Kasi may mga nagsisimay na kahit kapag may mga simang binata na kahit sa company ay dapat ang allotment ninyo sa magulang ay 80% ba yun? Oo, cinta. 80%, pero may mga seaman na kakilala ko na hindi talaga sila bibigay sa magulang. Abuang. Di Iniipon lang nila. Well, bigyan nila 10,000. man pwede yan. Yeah, I know, hindi pwede. Parang ipapalabas lang na nagbibigay ka pero actually hindi mo pinapagalaw sa magulang mo yung pera mo. Ah? Parang ganon. Oh, meron nga, meron. Oo, yung mga kuripot na ano. Kaya mo pagalaw. Oo. Pero sa company, nag-agree ka na meron kang 80% na allotment sa Oo. magulang kung wala kang asawa. At kung may asawa ka sa asawa. Kaya yung bahay namin, hindi yung ganun bahay namin noon. Mm. Yung hindi pa ako nagbarko. Mm. Ako nakalas bahay namin. Nagkaganyan. Kasi hindi ko nagbarko ang bahay namin. Hindi ko na kahoy lang yan noon. Kahoy lang. Kahoy niyan. Nagpasemento niyan. Ang barko ko. Yun ang gumanda. So doon mo binibigay yung ano mo. Sa allotment. Meron talagang automatic na pumapasok sa account ng
tatay mo o iniwan mo ang ATM mo? Hindi. Ano yan? May account na sila. Ah, see? Account diretso sila ha. Wala Oo, pero may mga, yun nga sinasabi ko na, may mga seaman na kahit diretso sa account ng magulang yung pera, binibriefing nila na huwag niyong gagastusin yan dahil Oo. mahirap yung aking trabaho dito. Pwede magkaroon din sa iyo kung kaya mo ganun magulang mo, hindi ka mahiya. Pero ikaw hindi mo ginawa yun. Hindi ko nagawa yan eh. So, pinapabayaan mo sila na gastusin ang pera mo. Bahala sila. Kaya meron naman siya, binigyan ko na, ano ko sa nila, bahala na sila. Ah. Hindi ka naman nagsisi. Hindi mo ko sisi. Okay. Paano kung nagkataon na mag-aasawa ka na tapos lahat ng pera ay ginastos sa magulang mo kasi may ano sila sa'yo, may consent. Paano yung preparasyon? Wala ko. Iwan ko sa atin, kung di ko na alam din kung ano nangyari doon. Pumunta lang natin. Kunti man lang yun sa Manila ang gastos dahil ano lang naman, civil wedding lang naman. Sa Samar, pumunta lang natin. Yun yung medyo magastos kasi nagpa-cater. Oo. Malaking gasto mo rin doon, no? Oo, nag-ambag talaga ako sa'yo. Kasi kung asahan lang kita, Wala. baka nabuslot ang pulsa mo. Klaro, gusto pati brief. Pero paano kung ang napangasawa mo walang trabaho? Ayun lang din. Wala tayong magawa. Hindi ka na magpakasal. Di rin masabing hindi. Kasi pag in-love ka sa babae, At pag inobliga ka ng mga magulang na pakasalan mo talaga yung anak nila. O sige ka, pakasalan mo talaga. Pero sinabi mo din dati na kailangan pag nangasawa ka o nag-asawa ka, yung may trabaho. Yung ano ko rin, para kung anong mangyari, at least may Back up. may backup. Correct. Practical, no? Hindi na pwede nga ako lang din. Correct. Hindi natin alam panahon eh, baka mamaya, hindi nga nangyari nga. Nangyayari nga. Noong, Disgrasya. Ito. Hindi ko alam din. paano yun pala, Bihot, no? Kung wala kang backup dahil na-disgrasya ka, Patay na siguro ako. wala ka na, no? Hindi ko nga alam kung saan akong disgrasya. Kasi hanggang hindi mo ma-record. Hindi ko matandaan. Ano pala ang pakiramdam na ngayon na ilang taon na? 16, 17. Magta 10 years na. Nung na-aksidente ka. Anong naalala mo ngayon? Alala sa Sa mga nangyari sa'yo. Yung, kasi dati nag-amnesia ka, nakalimot ka. ang inisip ko lagi, hanggang inisip ko kung saan ako na-disgrasya. Hindi mo pa alam. At kung paano nangyari. O saka paano nangyari, bakit na-disgrasya. Kasama ko yata sa kuya. Kasi ikaw ang driver, di ba? Oo, ako na-drive. Kaya di ko alam kung saan disgrasya. Kaya tinanong, Nag-drive ka pa kasi nga, di ka marunong eh. hindi mo drive. Master drive ako. No. Paano na yung master? Disgrasya. Punta man kami. Pero ano pa kadagdam ng ulo mo? Kasi siyempre kulang na eh. Mayroon na siyang kuwan. Okay man. Hindi magaan. Di man. Hindi magaan dito sa kabila. Di man. Normal lang din. Pasalamat ko sa Lord eh. Yung ulo ko, may buhok pa rin. Kasi iba kasi pag ganun, wala na eh. So yan mga busog-busog na mga tiyan. Kailangan na namin magligpit. Siguro mga ano na lang. Anong oras na? 10:10 ng gabi. Hindi na. At ito pa rin ang ambience dito. So maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin, sa aming dinner outdoor. Na first time ito nangyari sa amin dito sa Espanya. I hope nag-enjoy kayo sa panonood habang kumakain kami at kumukulog na. Okay. Kulog ba yun o eroplano? Plano yata. So gabi na guys, it's 10 o'clock in the evening at nakita nyo yung aming napakaganda. Ganda, grabe, ganda. Para siyang mga ice cream. Ano lang, parang tingin ko, parang plastic lang. Yes. Ganda. Matutuwa si Matanda kasi papapanood ko to sa kanya na nag-dinner kami dito. Bukas, ipapanood ko to sa alaga kong Matanda na dito kami nag-dinner at na-enjoy namin yung aming gabi dahil
biniyayaan kami ng magandang panahon ni Lord. Oh. So ngayon ay magpapaalam na kami. Maraming salamat sa inyong panonood. I Bye-bye. hope na suportahan ninyo yung aming vlog Mag-asawa Muna. Kasi hindi pa ako nakakapag-focus sa aking content. Maraming salamat. Bye-bye!